James for three. Alexis attacking. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Kasama sina Coach Jojo at Coach Janet Villa. Isang mapagpalang Sabado sa inyo mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at ito ang programang Puso at Lakas, Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na nakikinig sa atin via DWAY 104.3 FM Care Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit-Bisig sa Palawan, and sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas, sa 702 FEBC DZAS o kaya sa febc.ph. Greetings po sa mga kaibigan natin na madalas makinig sa atin, si Ben and Maricar Loriaga, si Julita Adamos, Jennifer Satingin, Bonifacio Basada, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glendino Gopez, Jocelyn Panagiton, Jocelyn Ramos, Ermi Roque, Clarissa Mendoza, Imelda Garces, Steve Encarnacion, Amor Lopez, Junart Bugay, Miriam De La Cruz, Erwin Lorenzo, Romel Llabres, Lino Muhi, Edwin Soriano at si Epifanio Salvador. Mga kapatid, ang ating guest sa susunod sa pagbabalik ay isang assistant coach sa PBA at dating coach sa juniors sa UAAP. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisi ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Pusong kampyon. Siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marubdob na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampyon. Mga kaagapay, our guest has been coaching for the past 20 years and siya po ay assistant coach sa San Miguel Beermen sa PBA. Marami na siyang championship, marami na siyang mga championship rings. And he used to be a high school coach and siya ay isang painter. Let's all welcome Coach Dayong Mendoza. Hi, Coach Dayong. Magandang araw sa iyo, Coach Jojo. Maraming salamat sa pag-imbita sa iyong radio show. Nako, kami ang nabe-bless dahil madidinig namin sa isang veteranong coach ano ba ang basketball. Pero bago tayo pumunta sa what is basketball, paano ba nag-umpisa yung career mo dito sa coaching?
Oo, no. So like most of the basketball coaches all over the world, nag-umpisa muna na isang player. So from Claret High School Varsity, naglaro ako para sa inyo, Coach Jojo, no, sa ating UP nating mahal. Pero noong 1990 nga, sa aming komunidad sa Bliss Pag-asa, inimbitahan ako mag-coach ng 18 under team. Sabi nila, Dayong, i-share mo naman yung kung anong ginagawa ng varsity teams, no, paano ang training. And then, kaswertehan naman si aking tatay, kararating lang galing Amerika, may dala siyang dyaryo. Okay? Yung article ay tungkol sa Loyola Marymount na ang coach ay si Paul Westhead. Okay? So, siguro doon nag-mix yung aking pagiging artist saka coach kasi habang binabasa ko yung article, dinodrawing ko yung description ng article. So, halimbawa, pagka-rebound outlet, you pass the ball to that side and then the other 3 lanes will run to that spot. So, ini-imagine ko, nag-visualize ako. Kasi ang philosophy ni Paul Westhead doon, every 7 seconds, they will take a shot, they will attempt. So, tinry ko gawin to sa mga 18 under boys ko. At ang resulta ay every game, you were scoring 100 or more points per game. And then, full court, man-to-man, non-stop. So, imagine nyo, sa Bliss Pag-asa na hindi pa nakakita ng ganong klaseng basketball, napupuno ng tao yung court, nag-enjoy na we were running to our spots, made or miss, we were doing a full court man-to-man. So, 18 years old po ako noon. So imagine nyo, wala naman akong plano maging coach. Ang pangarap ko po ay ma-line up sa UP Maroons pero sa kasamahang palad, hindi ako na-line up. So naging artist muna ako after that. Saka natin tuloy yung tanong mo. Pero doon ako nag-umpisa talaga, 18 years old, 1990. Ang pangalan ng team ay, nagpangalan ng team ay si Club. So, siguro for 3 years or 2 years, palagi kami panalo. Ang talo lang namin, 1 game sa finals kasi may mga exception sa rules. Ang kalaban namin medyo mas matatanda. So medyo namama itong mga boys ko. Pagkaintindi ko noon 18 under pero dahil nga liga lang to, alam mo na, pabago-bagong rules. Pero I greatly enjoyed the experience na first time ko humawak ng team. 5 a.m. nandun na kami sa SM. Yung car park noon, hindi pa bawal. Umakit kami sa taas, kasama sa training yon. And then, non-stop kaming reviewingan ng mga aming pattern sa munting court namin sa Bliss Pag-asa. Alam mo, Coach Dayong, based sa kwento mo, because you are organized, you have a plan, and ang plan mo, it worked wonders. Imagine, every 7 seconds, galing kay Paul Westhead, who was the coach of Loyola Marymount, and he was also the coach of the LA Lakers when they won the championship noong 1980. No? Talagang takbuhan and kanyunan. And against a team na walang coach, walang organization, definitely parang you are going to run over them. And yun yung resulta dahil sa isang team being coached with the system, pag sa ligang mga barangay or ligang labas, mahirap talunin. And Coach, because of that article, also made you think na ginamit mo yung ulo mo na paano bang nangyayari ito? No? So you were able to formulate something out of an article. Pero I think mahirap gawin yan dito sa high school, mataas na level. When I say high school, UAAP, or college level dahil ang mga coaches magagaling na. But sa isang team na ang kalaban mo pareho kayong talent but may sistema ka, definitely may advantage ka. And alam mo mga kagapay, napanood ko ang unang game ni Coach Dayong, that was in 2006 when he was the head coach of the Adamson Baby Falcons. And natuwa ako noon dahil naging player ko si Coach Dayong when nasa training team siya, nasa training team ng UP Fighting Maroons. Tapos natutuwa ako na, wow,
He is now the head coach of a juniors team and UAAP level. Mataas kagad na level. And Coach Dayong, ano ba ang pakiramdam ng isang coach to be coaching at that highest level sa UAAP juniors? Oh, alam mo, nung tinanggap ko yung trabaho, no, kasi ako turo lagi ng tatay ko ay lumingon lagi sa pinanggalingan. So, kagaya na nabanggit mo, Coach Jojo, no, so sinasariwa ko rin yung experience sa'yo, no, nung paano mo kami hinandle nung grupo namin noon. Kasi naalala ko, before you, si Coach Moncelis yung coach namin. So, transition period, ayokong pumayag sa College of Fine Arts na maglalaro ng walang coach. Kaya kung maalala mo noon, niligawan kita noon para mag-coach sa amin. So, taking that into mind, no, so ngayon may hawak akong team. In respect sa elder, sa mga naging coach ko rin, okay, nireview ko rin ang background ng paghawak ng isang eskwela. So, nung naimbitahan ako rito mag-coach, okay, ang una kong inisip noon ay yung filosofiyang student first, athlete second. Okay, dahil nung 2002, kung di ako nagkakamali, naswertehan ako, nakapunta ako sa Stanford University. Kaya at saka sa UCLA. Kaya ang coach sa UCLA no, si Steve Lavin, tapos sa Stanford naman si Mike Montgomery. Doon ko nakita first hand, Coach Jojo, na pagbibigyan ng premium sa pag-aaral ng player. Sinabayan ko sila sa kanilang practice, okay? Tapos sa kanilang schedule sa maghapon, pupunta sa klase. Pag may laro, meron silang parang conference center na nag-review sila. So sabi ko, ganito dapat ang basketball sa larangan ng eskwela, ng labanan ng eskwela. Pero yun nga, pagpasok ko sa Adamson, nagulat talaga ako sa mga pamamaraan noon. Ang dami ko kagad nakabangga. Okay, kasi idiniin ko kagad na mag-aaral lahat ng player ko. So doon pa lang, ang dami ng conflict kasi may mga ni-recruit na yung school, okay, kailangan daw saluhin ko, pero sabi ko no. Kailangan malaman ko muna kung willing silang mag-aral, pumasok sa classroom at mag-aral. So ang dami nag-a-advise sa akin, nako Dayong, you are doing the impossible. Hindi ka mananalo sa ginagawa mo kasi ang laro sa high school or college basketball, laging pagalingan. So sabi ko, well, meron na akong programa, meron na akong opensang naisip, meron na akong depensang naisip. Titignan natin kung ano yung materials ko. So Coach Jojo, biri mo nung umpisa, isa-isang nalalagas ang mga player na ni-recruit. Dahil yung unang gumawa ko ng 5 standards. And Coach Jojo, would you believe, 2006 yon, 2023 ngayon, if you ask all my Adamson players, pa-recite mo yung 5 standards, hanggang ngayon, memorize pa rin nila. Ang number 1 doon na pinakamatindi, attend all classes, pass all subjects. So napakahirap noon dahil pag nalaman kung hindi ka pumasok sa classroom mo, automatic suspended ka. Okay? So ang nangyari sa aking koponan, ang natira, 11 rookies. Okay? At isang nag-survive na galing sa old system ng mga nauna sa akin. Okay? So, yung dormitory noon, talagang kinakatok ko yan, ginigising ko mga player, ang sagot pa naman sa akin Coach, mamaya pa ang practice. Ay sabi ko, hindi pwede yan, iho. May klase ka ngayong alas 7 ng umaga o alas 8 ng umaga. So, na-imagine mo yung aking first challenge noon, it didn't start on the basketball court. Dahil inisip ko, kaya kayo nasa Adamson, hindi naman para maging gumraduate ng basketball player, para makagraduate kayo ng inyong high school diploma. So, yan yung una naging challenge ko nung tinanggap ko yung trabaho sa Adamson High School. Mabuti na lang, nagkaroon ng bagong principal, her name is Dr. Gloria Salvador. At ang unang sinabi niya sa akin, Iho, sigurado ko ba sa plano mo? Sabi ko, ma'am, sa inyong tulong po, okay, at ni Presidente ng Adamson, si Father Greg Banyaga, na narinig kong nakarating na yung balita sa kanya na, uy, may bagong high school coach, napakahigpit sa pag-aaral. Pinatawag kagad ako sa office niya.
So kaming tatlo, talaga nagtulong-tulong na yung mga bata ay mag-aaral at papasa on their own na walang alalay, walang extra support. Okay? Kasi sa paniniwala ko, pag pumapasok ka sa classroom, hindi mo naman matututunan lahat pero may naririnig ka eh. Tsaka yung teacher, nakukuha mo yung loob nila. Ba, milagro. Kahit first hour ng klase, nandun ang mga player, walang natutulog, nakabihis sila, naligo sila. So, yun ang aking naging first challenge, Coach Jojo. No? So, alam lahat na naging player ko yan. Number 1, attend all classes, pass all subjects. Yun ang number 1 standard rule ko noon. Coach Dayong, tayo lang ha, sa mga kaagapay na nakadinig nun, I will bow down to Coach Dayong. Saludo ako dahil I honor you. Kasi yun yung standard ko. Isipin mo ha, everybody should attend classes and pass kasi they are student athletes, no? Yes. And you are teaching them life skills. Ito yung skill na importante na dadali nila sa kolehiyo. And wala naman, when they graduate from high school or college, ang itatanong naman sa kanya, pag college, no, graduate ka ba? Hindi naman itatanong na, graduate ka ba sa basketball court? Ang itatanong is, ano ang diploma mo? Ano ang kurso mo? Ano ang tinapos mo? Tapos pag nalaman nilang basketball player, alam nila, wow, nag-extra effort ito dahil mahirap ang buhay ng isang student athlete. And Coach Dayong, I really honor you for doing that. Mga kaagapay, one of the coaches na nadinig ko na ang kanyang hangarin ay ang mga player mag-aral dahil dadalin mo to eh. Ito yung passport mo. Ito yung visa mo para makapasok ka sa mga ibang pintuan na mas madaling magbukas kaysa wala kang dalang diploma from high school. Yes. And eventually, ano ang bunga because of this? Okay, no, so yun yung aking unang challenge, no. So ang pangalawang challenge ngayon, dahil assistant coach ako sa Pure Food sa PBA noon. Okay? So, ang orientation ko noon, I will try some of our system. Okay, dahil nga syempre, bili mo araw-araw kang nasa PBA, biglang hawak ka ng high school team. So, pinasali kami sa mga pre-season tournament. Aba, hindi ka maniwala, Coach Jojo. Dahil sa aking pagsubok nga ng mga offense ko sa PBA, hindi kami nananalo. Okay? Palaging talo. Okay? Hindi ko kinahiya yun. Okay? Ngayon, nagkaroon ng isang insidente. Okay? I-share ko na rin ito. Medyo personal to. Okay? Yung aking panganay nun, nagkaroon ng sakit na tinatawag na Kawasaki disease. Okay? So, it's a very rare disease at na-confine siya. Pero, ako yung taong kahit nasa hospital ang aking anak, attend pa rin ako ng practice sa Pure Foods and sa Adamson. Okay? Ngayon, may isa akong player, hindi ko na maalala kung paano niya nalaman na naka-confine yung panganay ko sa Makati Medical. So isang beses, wala kaming ensayo, nagulat ako, dumating yung buong team. Okay? So pinapasok ko sila, nakita nila yung panganay ko, talagang nandun siya, okay, nandun lahat ng Bible, andun yung si Jesus Christ, andun ang mga rosaryo, lahat na. So pumasok sila. So sabi kasi ako, Coach Joe, pag meeting, 3 captain ako eh. So sabi nung 3 captain, Coach, hindi namin alam na na ito pala ang pinagdadaanan mo. Tapos, wala kang absent, wala akong late sa practice, ina-attend ako lahat ng game, kahit gaano kalayo yan. So nagulat sila. Tapos, nagulat din nila na si Mayo, talagang, biri mo, Coach Joe, isang buwang may lagnat eh. Tapos naka-IGIV, everything. So, I think, doon pa lang, nahuli ko naman yung kanilang faith. Okay? Dahil alam nila, sabi ko sa kanila, Coach, paano pa kayo tumutuloy? Sabi ko, sa totoo lang, boys, pagod na ako. Pero, yung faith ko, nagagaling anak ko, mapupuntahan ko kayo, kailangan ko yung Pure Foods, lahat. Financially, malaking problema, pero nag-commit ako sa inyo. Okay? So alam mo, after nung Coach Jojo, okay, siguro parang reincarnation sa amin,
naisip ko, baguhin din yung offense-defense ko. Okay, dahil ang panood ko na yung mga kalaban eh. Sabi ko, ganito pala sila, ganito pala sila. So, in the next 3 days, binago namin ng konti. Coach Jojo, hindi na kami natalo. Okay, talagang puro panalo. Pero teka, side kwento ko lang. Pinatawag pala ako ng mga pari noon. Kasi parang 0-7 na kami. Sabi sa akin, pero hindi nila alam may sakit yung anak ko. Coach, ba't ganyan naman yung team mo? Hindi na nanalo. So ako noon, dahil syempre, confused na ako, gulong-gulo. Sinabi ko lang, mga father, ito lang po tanong ko sa inyo. Saan nyo po gusto manalo? Lahat ng pre-season ng UAP Games. Sabi nila, syempre UAP Games, antayin po natin UAP Games, sabi ko. Bibigyan ko po kayo ng, naglakas loob na lang ako, Joe. Bibigyan ko po kayo ng panalo doon. So, eventually, after nung pre-season na yun, so nag-change offense sa kami, change defense, nakita ng mga bata na ito palang coach natin kahit na napaka-higpit sa practice, yun nga, sinabi mo, organized. Hindi ko tinatanggal yung faith namin na, okay, may sakit anak ko, 11 rookies tayo, lahat sinasabi, matatalo, kulelat, lahat ng Adamson community, loko-loko tong coach nyo, biruin nyo, 11 rookies kayo, tinanggal lahat ng mga, actually hindi ko tinanggal. Yung supposed to be in quotation sa magagaling, ayaw mag-aral Coach Joe eh. So medyo nag-transfer sila or yung iba parang binoykot ako. So yun, tama-tama, napanood mo ng first game namin, medyo live sa TV. Okay? So, tuwan-tuwa ako noon, ang broadcaster, hindi ko malimutan, si Luigi Trillo. Okay? So, lagi niyang sinasabi na every time out daw, compose daw ako, okay, kwento ko na yung resulta ng game. Pwede ba, Coach Joe? Tuloy ko? Siyempre. Okay. So, ganito. So, variations ako lagi ng defense. Okay? So, kung yung scouting report ko sa USC noon, halimbawa, may magaling silang point guard, okay, may regular man-to-man ako. Pero pag pinasok na off the bench sila, medyo suspect ang ball handling, 3 klase yung trap ko. Okay? So, nag-work naman siya throughout the game, pero, syempre, basketball is a game of runs. Nag-run yung USC nung last 3-2 minutes. So, nagkaroon ng crucial moments. So, timeout ako. Okay, inbound yung point guard ko. So, nakita ni Luigi yung croquis ko lahat. Okay, nag-turnover. Okay. Pero, nabawi namin yung bola. Timeout ulit ako. Okay. Binigay ko ulit yung responsibility ng inbound to sa same inbounder. So, sabi ng mga broadcaster, medyo hindi ata tayo agree sa decision ni Coach Daing na Pero lagi ko nga sinasabi sa mga boys ko, kailangan may faith tayo eh. Okay? Whether sa taas, sa Panginoon, o sa isa't isa. Imagine mo, Coach Jojo, 15, 16 years old, aalisin ko ron, baka buong liga, gibayan. So, pinag-inbound ko, ayun, naging winning inbound. So, yun yung story ng aming first game. Tuwang-tuwa lahat, kinabukasan sa eskwela. Ang unang natuwa, yung principal, yung mga teacher. Biglang sabi, Coach Joe, proud sila sa mga estudyante nila dahil pili mo, live sa TV, nandun itong mga estudyante nilang pumapasok. So, nagkaroon kami ng konting salo-salo. Sa eskwela, oo. Alam mo, Coach Dayong, napanood ko siya live. Kasi ang susunod na game, UP naman. UP versus UST. Si Coach Joe ang head coach, ako yung assistant coach. And I was able to watch Coach Dayong in action. And natutuwa ako dahil bilang dati kong player, lumabang kami sa championship. Hindi lang kami nanalo, kalaban namin ang College of Human Kinetics dahil lahat yun basketball player. Lahat yun athletic. Pero lumaban kami ng championship, di ba? Yes. College of Fine Arts. And it is because of your dedication off the court. Why off the court? You wanted your players to study. Nakita ng principal yung vision mo na, wow, character building. Making the players that studying is more important than the ball itself. No? Dahil pang long term to eh. Plus, yung bagong presidente, wow, totoo ba to? Yung aming coach ay baka sira ulo to. Kailangan ko makausap, no? But nung binigkas mo nga sa kanya, this is my vision, this is my dream, this is my goal, that all my players will be winning
sa classroom and also winning inside the basketball court. And binanggit mo, faith sa bawat isa. Isipin mo, when the players saw that their coach, regardless kung anong pinagdadaanan, hindi iniwanan yung team. Hindi iniwanan, pwede na, may legitimate reason na pwede ako mag-absent dahil Kawasaki disease, mga kaagapay, no? I got to know about Kawasaki disease as early as 1990 when I was a medrep. One of our doctors, ang anak niya may Kawasaki disease, named after yung sa I think sa Japan to, no, na may isang disease na hindi nila alam kung bakit nilalagnat, and ang gamot doon is surgery. Pediatric surgeons ang mga tumitira noon, no? But because nakita ng mga players na our coach is dedicated, our coach is all in sa amin. So yung mga players, definitely, wow, all in na rin kami kay coach. All in, all out. We are not going to give out and we are not going to give in. And the result is maganda. Coach, ano yung mga importanteng values na pinukpok mo sa kanila besides going to classes? What are other two? Kagaya ng sinabi ko kanina, no? So, hindi ako pwedeng gumawa kung ako gagawa ng rules, baka umabot ng 100 rules eh. So, bago ko tinanggap yung trabaho, talagang wala akong tulog noon. Iniisip ko, gusto ko, compressed and easy to understand for my 16-year-old players, no? So, ang number one, Coach Jojo, ay attend all classes, pass all subjects. Ang number two ko, be a leader, be a volunteer. So, ibig sabihin nun, in-explain ko sa kanila, minsan, kayo magiging leader. Kailangan panindigan nyo. Pero, pag hindi kayong leader, kailangan volunteer kayo. Susunod kayo, obey. Naalala ko noon, may isa akong verse na nakama-cross noon, listen and obey. In-apply ko yun sa mga boys ko. Ngayon sabi ko, pag-ikot ng mundo, kayong follower, kayo naman naging leader, in the same manner, yung leader naging follower, vice versa. Yun ang aking number 2. Okay? Number 3 ko, okay, A-B-Y, you build your own trust. Yun ang number 3 ko. Ibig sabihin nun, kung nung sa pre-season, kilalang ikaw ay palaging late, o ikaw ay kilalang tinatakas mo na may tawag doon na may konti kang kalokohan, okay? Or ikaw naman ay yung palaging on time. So bigyan kitang halimbawa, meron akong player na on time, isang buwan. Okay? Pero nung ika-31st day na late siya. So tuwan-tuwa yung mga teammates. Sabi ko, why are you so happy? I will not reprimand this guy. Coach, bakit? 30 days hindi siya late. I'm sure today, he has a valid reason kung bakit siya late. So yun yung ibig sabihin ko ng you build your own trust. Ngayon, may mga katiwa-tiwalang player. Coach, sa Sabado wala po ako kasi ganyan. Maniniwala ako, Coach Jojo, kasi yung aking premise na you build your own trust, hindi na natin kailangan gawan ng specific rules kung wala ka, kung late ka, whatever. Kaya yun ang number 3 ko. Ang number 4 ko, okay, proper decorum and attire. Dahil napansin ko nung pagdating ko, ang aking mga player, naka-tsinelas, naka-t-shirt na butas-butas, naglalakad sa campus, naka-boxer shorts. After a game, kung ano-ano lang ang suot nila, hindi naligo, hindi nag-toothbrush. So, hindi sa akin pwede yun. Yung decorum naman na ibig ko sabihin, halimbawa, kasi ang school, di ba, laging usually may kainan yan, may nag-invite. Sabi ko, ang isang proper decorum na tinuro ko sa kanila, pipila tayo na maayos at ang pinggan natin, huwag natin pupunuin na bundok. Kunin lang muna natin ang tamang pagkain, okay, para makakain lahat, tas pwede naman kayong bumalik. So yun isang halimbawa ng decorum ko. Okay, so yun yung proper decorum and attire. Kaya ang last ko, okay, na talagang nahirapan ng lahat is yung time management. Okay? Sabi ko, boys, alam ko lahat kayo raging hormones.
Okay, gusto nyong magka-girlfriend, gusto nyong pumunta dito, gusto nyong maraming gawin. Pero sabi ko, lahat yan magagawa natin kung meron kayong proper concept ng time management. So, yung 5 yan, Coach Jojo, tuwang-tuwa ko, no? Tingin ko ay sinapuso nila. Okay? Wala kaming major case. Wala kaming, natutunan ko na rin yung periodization kung tawagin. Wala kaming major injuries. So, maganda yung takbo natin. Of course, hindi perfect. Meron akong pwedeng kwento sa isang halimbawa na naging isang major test namin. Pwede ko ba ikwento, Coach Jojo? Oh, pwede naman. Okay, Coach Jojo. So going to the second round, ang commissioner nun ay si Commissioner Elmer Yanga. Okay? Ibigan natin yan. Okay. Merong home court game sa Adamson. So dadayo ang UE. Ang alam ko UE, no? So the day before the game, meron akong rule, Coach Jojo, aside from the 5 standards, hindi pwede mag-absent ng player ko sa flag ceremony. Kailangan on time. Bakit? Yung pinto ng dormitoryo nila ay ilang hakbang lang sa flagpole. Okay. Nako, Coach Jojo, pagdating ko sa Adamson, maaga ako dumarating before 7. Tumakbo na yung security guard sa akin. Mga alaga ko, Coach, ilan lang ang lumabas sa dormitoryo? Naku, sabi ko, pumunta ako. Nakita ko sa flag ceremony, ilan lang. So ibang player ko, nagbibihis pa, naliligo pa. May intention namang pumunta pero late. So Coach Jojo, I had the difficult to decide as a leader kung anong gagawin ko. So the following day, of an official UAP game, nagra-round robin ng players ko, 6 lang. Sinuspend ko lahat. Okay? Lumapit yung coach ng UE. Pinatawag kami sa gitna. Sabi sa amin Commissioner, tignan niyo itong ginagawa nitong coach na to. Bakit 6 lang? Tapos yung mga player nasa likod ng bench, naka-school uniform. So sabi ko, Coach, sabi ko, ilang players ba ang kailangan sa court? 5. Oh, I will comply with the rule. 5 maglalaro. So imagine, Coach Jojo, an official game, nakarating sa principal, nakarating kay presidente, nagpatakbo ng runner sa akin during the game. Coach, nasa likod yung mga player mo, naka-school uniform, ba tayo pagbihisin? Sabi ko, I already made my decision. These 6 players will play. Okay? Nag-game plan na kami. Kinausap ko na ako anong gagawin. At let's see. Okay? Believe. Okay, hindi naman para hindi maglalaro, pero gusto nating pakita kayong 6, sinunod nyo yung ating patakaran, lahat kayo kondisyon, lahat tayo handa. At would you believe, Coach Jojo, nanalo tayo nung laro na yon. Okay? So, hindi ko malimutan yung game na yun, no? So, one of my favorite games yun. Okay? Yung isang player ko na gumraduate ng cum laude, okay? Siya nag-top score, I think, with 36 points. Okay, nag-step up talaga siya. So, yun. Okay, tuwan-tuwa kami. Pero nung nag-Adamson, Himson kami sa gitna, tinawag ko yung mga yung mga sinuspend ko. Sabi ko, I hope you all learned your lesson. Hindi namin kayo iwanan. So nagyakapan kami sa gitna ng court, nag-group hug kami. Habang kinakanta nila yung schooling, Coach Jojo, halos umiiyak na yung mga sinuspend ko. Coach, last na to. Next time, tutulong na talaga kami. Alam kong hirap na hirap yung team natin ganyan. So yun, nanalo tayo doon, Coach Jojo. So yun yung sinasabi ko, ano ba ang kasabihan doon? We walk the talk. So nag-set ako ng 5 standards. Hindi pwedeng baliin natin ng basta-basta. So yun isang mabigat na challenge ko nung aking unang taon sa Adamson High School. Coach Dayong, thank you so much for sharing that. Kasi pareho tayong wavelength. Di ba? Ang goal natin doon is to teach our players and prepare them for manhood. Prepare them to become the best fathers that they could be in the future, to be the best husbands, and to be the best people in society. Na kung hindi mo sila didisiplinahin ng maaga, walang didisiplina sa kanila. Yung number 2, binanggit mo na be a leader and at the same time be a volunteer or a good follower. You cannot become a good leader if you are not a good follower. You have to follow. But gusto ko yung number 3, build your trust. Kasi there are build your own trust.
Because there are instances na, for example, bawal malate. Na-aksidente yung naplatan talaga yung kotse, naplatan yung dalawa. Sino ba naman ang gustong maflatan ng dalawang gulong? This happened sa isang team na mahal ko yung player. In fact, kaibigan ko yung player. Sinabi ng coach na pag na-late itong player na ito, hindi na siya makakalaro sa UAAP. Yung player na yun was their best player. And yung player na yun, kilala ko, mabuting tao. Na-late. Kasi naflatan ng sasakyan. Isipin mo ba naman kung maflatan ka sa EDSA? Hindi ka talaga aabot na on time. So, by the time na umabot siya, the coaching staff made the decision. Imagine yung impact sa player na yon. Kasi nauna yung batas, which is good, but if the player has been present 50 times, bakit mo ipe-penalize yung player na nag-absent once? So, sa mga nakikinig, do not make a rule na kakagating ka sa dulo. Make sure na pag-isipan natin ng dulo dahil if the player is beyond his control, na mali talaga siya. Imagine, because of that, hindi nakalaro na UAAP season, best player. So, nag-suffer yung player, nag-suffer yung team. Imagine yung trauma sa isang player. Gusto ko pa isa yung decorum. Imagine, presentable yung mga players. Diba, ang pangit na nakatsinelas, tapos ang dating hindi maganda. Mas maganda presentable, smart casual. Iba yung tindig, iba yung tayo. Pagkuha ng pagkain, hindi naman talaga gabundok na parang maubusan sila. And then, time management. Coach, what you taught your players was life skills. Kasi, imagine na kung malate sila sa flight nila, international flight. Because of that, hindi na nila makakalimutan. Ayaw na nilang malate. And Coach Dayong, ano ba ang difference ng mga players ngayon sa players dati when you were coaching during the 2000s? Yeah, so that's a very good question, Coach Jojo, Right now, so in the last 10-15 years, we've seen a really total influx of information sa internet. So right now, mga players, they're now well-versed. Kasi isang click mo lang sa YouTube, pwede mo na makita yung drills sa ganyan, pwede mo nakita paano niran yung offense. Versus nung 1990, wala talaga. Kaya nga, a simple invitation from the community na, Coach, wala kaming idea ng drills ng varsity. Diba? Tsaka, sino lang ba may dyaryo na galing Amerika? Siyempre, ang tatay ko ay journalist, talaga nag-uwi ng dyaryo. So, siguro yung buong place, baka ako lang ang may dyaryo na galing sa Amerika. So, ganun ka-difference yung absorption ng knowledge. So, tingin ko yun ang number one difference. So, ngayon, when we try to explain drills or try to explain kung anong takbuhan sa court, sa tingin ko naman nakaka-pick up kagad yung mga bata ngayon. Pero that doesn't mean na hindi naman matalino yung mga players noon, okay? Noon naman kasi, talaga you're going to start from scratch. Okay? So ngayon, medyo ang players, dahil nga sa influx ng internet, ang dami ng extra work, extra ganyan. Okay, nakakunuda, Kasi ako, very particular ako sa what we call periodization. Ngayon naman, ang taas naman ng relevance ng injuries na kung ano. Samantalang ako, lahat ng teams ko noon, halos zero injury ako noon. Okay? So, halimbawa, okay, may gusto kong gawing extra. Siguro sa kakasunod mo sa YouTube University na ito gagawin, ito uso, bandwagon, hindi mo alam na hindi pala bagay sa body type mo, hindi bagay sa weight mo, hindi bagay pa sa age mo. So hindi na isang negative adverse niya. Okay? Versus noon na talagang mga kung ano sasabihin natin, yun lang talaga. Kasi nga, we coaches, we are supposed to be knowledgeable. Okay? So, pagharap mo sa bata, whether noon or ngayon, kailangan, kung noon, nag-rely ako sa sports pages, ngayon, sige, kung ano pinapanood nyo, sasabayan ko rin kayo. Okay? Lalo kung nangyari sa pro level sa akin, sino ba? Kakwento kung nangyari si Marshall Lassiter kahapon.
yung isang drill ni Steve Kerr. So hindi pwedeng, ay, hindi ko alam yan. So kailangan, alam ko rin. Tapos kagabi nga Coach Jojo, nasa rookie draft kami, no? Sabi ko kay Marcio, I like Dan Hurley's offense. So kumuha kami ng papel, dinemo niya. Alam din niya kagad, these 3 schools, they're also running that. So, kita mo, Coach Jojo, well aware siya. Kasi nga, because of the internet. So, yun ang tingin ko nga number 1 difference ngayon ng player noon at player ngayon. So, Coach, ang sinasabi mo, yung mga players ngayon, because lahat ng information, alam na nila kung ano yung mga opensa at mga depensa. Ang downside nun, because of YouTube University or Internet University, lahat ina-apply. Mga kaagapay, binanggit ni Coach Dayong Mendoza yung word na periodization. Yung periodization, meron kang off-season, meron kang in-season, meron kang post-season. So, hindi laging ang intensity tuloy-tuloy dahil ang katawan kailangan magpahinga. Ang katawan mas lumalakas pag nagpapahinga. Hindi totoo yung no pain, no gain. Pag may pain, ibig sabihin may injury na. Di ba? So, ang binanggit ni Coach Dayong, ang mga players alam na nila because of the information sa internet. Downside, lahat ngayon ay nagmamarunong naman. May makitang bago. Gawin ko to. Ito, maganda tong opensa na ito. No? But in terms of attitude and behavior, anong pagkakaiba ng attitude noon and attitude ngayon? Okay, another good question, no? Ako ang tingin ko yan again because of the internet, no. So mas dumami tayo na panood ng mga pelikula, ng mga balita. So nakakalungkot ngayon parang nagkakaroon ng element ng privilege, okay, ang mga ating atleta. Entitlement. Tama ba? Entitlement. Entitlement. Sa other word, okay. So a privilege / entitlement. So parang laging kailangan, kailangan namin to, pupunta ako sa'yo pero kailangan may ganito. So, sasakay kami ng bus, eroplano, kailangan may ganyan. So, ako nung time ko sa Adamson, whether sasakay ng bus or ng eroplano, kanya-kanyang dala ng bus yan. Ay, ng bag yan, okay, sa kanilang bus. Ngayon, medyo, kailangan meron tayong support staff dyan, kailangan meron tayong ganyan. So, nakakalungkot, no, na merong konting ganun na sense ng privilege at na entitlement. Okay? As opposed nun, na talagang kung player ka, okay, kadalasan ikaw ang maglalaban ng uniforme mo sa gabi, okay, pagising mo, kahit basa-basa pa yung ating reversible jersey. So ngayon, ang dami ng spoon-fed, okay? Gawin mo, nung nag-umpisa tayo maglaro, Coach Joe, tuwan-tuwa na nga tayo yung may uniforme nun, di ba? Okay? Ngayon, sa katerba na binigay mo minsan di pa dala sa practice. Okay? Parang aasahan pa na may magdadala. Okay? So yun ang nakikita kong isang kalungkutang aspeto ng nung noon at ngayon ng mga atleta. Isipin mo, because of entitlement, they had it very easy. Parang lahat naka-microwave. Gusto mabilis. Yes. Mas maganda yung daanan mo yung old school, no? Na ikaw ay nagmamap ng floor, ikaw ay nagkakarga ng mga gamit, ikaw naglalaba dahil doon mo may kita yung importance, no? Ng ano yung mga maliliit na bagay. Yung maliliit na bagay, yun yung mga malalaking bagay. And kung iahambing ko yun doon sa magandang kwento mo na because they did not wake up for something that is important, flag ceremony, and because they did not honor, no, yung meron kang honor code na dapat gawin mo to kasi importante sa atin lahat to . Importante sa eskwelahan because the school is paying for your tuition, the school is paying for your board and lodging, and all you have to do is show up. And if you don't show up,
ano pa ba ang kailangan naming gawin dahil everything was given to you in a silver platter, no? So Coach Dayong, ang dami kong na-pick up sa'yo, no? Time management, and then having that wonderful story na nag-iyakan. Nag-iyakan sila because you had to teach them discipline. It is not punishment. Ang discipline kasi, dahil mahal mo sila. You love them, that's why you discipline them, because you want them to learn and not to forget something that is life-changing for them. In fact, it's life-altering. Hindi nila makakalimutan yan. And because you discipline them in front of other people, you also redeem them. Diba? May redemption also in front of other people na I am going to love you in front of other people, and there is redemption. May you gave them a second chance. Hindi yung minartilyo mo tapos pinabayaan mo. No. You love them, may konting spanking, and then you told them na, mahal ko kayo. Kasama tayo sa paghihirap, kasama tayo sa panalo. All for one, and one for all. I love what you did, and I love you as a coach. Dahil lahat dapat ng coach ganun. Pag-aaral ay importante. If ako, standard ko yun. If a coach is all about basketball, sorry mga kapatid, no? Mawawala yung respeto ko sa iyo dahil not all players will make it to the PBA. Imagine, there are only 8 teams sa UAAP. Hindi ko alam kung exactly how many teams sa NCAA. So yung 8 teams sa UAAP, times 15 mo lang yon. It means there are only 120 players who can play sa UAAP. Imagine mo salang-sala. And if they won't graduate from high school, wow, medyo pilay sila ng konti. But you give them ammunition for them to succeed in life, no? Coach Dayong, ano naman yung failure mo as a coach? Ano yung tingin mo na talagang dumugo ang puso mo na you've learned from that valuable defeat or failure during the time? Oo, no? So, actually, para sa akin, no, ang failure is also, it's not a downside, it's also part of success. Yun ang aking definition ng failure. Part of growing up, no? Oo, so, mas maraming ang masakit sa bilang coach ako ng failure, no? Okay? Talagang mas madali ko siya mabibilang. Pero ang isang failure ko siguro din, ano, dahil nag-implement ako ng rule noon na yun nga sa standard ko, no, you build your own trust, na kayo mga players, okay, team tayo, okay? Not necessarily brothers kayo, okay, pero team tayo, teammates. So meron ako nung simple rule noon na bawal manuntok ng kapwa teammate. Okay? So may isa akong recruit from Mindanao, medyo talagang brusque ko siya, pero mabait na bata. Kaya lang medyo na-provoke, may nasuntok, nakaabot sa akin. So talagang lungkot na lungkot ako na parang sinabi mo kanina na mawawala siya sa team. Pero yun nga, ayokong gawing ehemplo kasi na nanununtok tayo baka pagdating ng official game. Pwede naman pala kay coach eh. Diba? So pag may game, crucial game or whatever, yun nga, may manununtok. Okay? So isa yun sa aking mga kalungkutan na wala yung isang player ko na yun. Ang isa namang kalungkutan ko rin, may isa akong player noon na in love sa kanyang girlfriend noon. Okay? Hindi ko naman binabawal na may girlfriend pero dahil siyempre nagbibinata itong mga to, so parang nadulas din ako na parang pinapili ko. O sige, maglalaro ka sa akin o girlfriend mo. So ang napili niya, girlfriend niya, nawala siya sa lineup ko. Napakagaling nung player na yun, mga 6'3", 6'4" yun, complete package. So medyo nasaktan din ako doon. Okay? Ano pa ba? Meron pa ako isang kalungkutan din, yung aking so after mo mag-coach ng Fine Arts, Coach Jojo, sinalo ko rin yung team.
Okay, with the belief na yun nga, values, discipline. Pero ang number one fault ko doon ko natutunan na hindi pwedeng pag-coach ka, ay barkada mo ang player mo, yung barkada system. Dapat meron pa rin kayong boundary or wall para na-preserve yung may isang authority and then yun nga, you have to comply. So nagkaroon ng breakdown doon, nagkaroon ng so hard lesson sa akin yun dahil syempre lahat ng players naman natin, I'm sure ikaw din Coach Joe, mahal natin ng players doon. Nagkaroon ng falling out, nagkaroon ng kung ano-anong complaints, ganyan. So ako naman, simple lang ang batas ko sa buhay. Pagka ganun, ako na aalis. Diba? Walang problema sa akin yun. I'm not afraid to lose any position or ano. Kasi paniniwala ako naman nun na meron namang sana nakakita nung ginagawa ko at pwedeng yun nga, makuha tayo ulit. So, yun lang, Coach John, no? Medyo yun lang ang feeling ko ng mga failure ko. So, kung siguro sa summarize natin, yun nga siguro yung kagaya na sinabi mo, yung how to define and flexibility on rules. And then yun nga, how to define a leader and coach na in proper guidance. But you also build that boundary na you know when to push the button for them to follow. And also, meron din namang chance na meron din kayong relationship na iba din. Okay? Pero ako, sorry, no offense, baka meron ma-offense sa mga listeners mo. Hindi ako naniniwala sa father figure or family ang isang team. So, hindi ako naniniwala doon. Sa akin, ang coach is a coach. Because being a coach, kahit anong i-google natin, napakabigat ng definition. Versus a father. Okay? Ang father kasi makikita mo kagad sa top 3 definitions niya, is a good provider eh. So there lies a distinction kagad. Okay? Now, as a coach, meron tayong values na pwedeng implement as a team versus sa father na pwede mo rin implement as a father kasi iba ang household mo, iba ang rules mo sa bahay. So hindi ako naniniwala doon. Ang paniniwala ko, sabi ko lagi sa players ko, okay, team tayo. Teammates kayo. Pero pag umuwi kayo sa bahay nyo, tatay nyo, nanay nyo, yun ang respeto nyo. Ang brother or sister nyo, yun ang totoong brother or blood sister nyo. Tayo, okay, meron man tayong hype na, kasi sabi nila, pag nilabanan mong Adamson, kesyo magkagulo, hindi, solid to eh. Brotherhood daw or fraternity daw. Sabi ko, no. Ang definition ko, teammates tayo. Dahil, tignan mo rin ang definition ng teammates, napakalalim din. Ang number 1 kagad doon, supportive. Eh sa bahay, Coach Joe, minsan na magkapatid, hindi supportive yan. May sibling rivalry pa nga. Oh, pero sa basketball, sinahod ang isa. Ano gagawin ng teammates? Tatakbo. O kaya babalikan mo yung nanahod. So, sabi ko sa team ko, pasensya na kayo, hindi ako naniniwala sa konsepto na ako, karamihan ng player ko, Coach Joe, dysfunctional family. Lumaki sa lola, wala si tatay, wala si nanay. Nilinaw ko, I am not going to replace any of your parents. Okay, I'm here as a coach, primarily. Sabi mo nga, I like your words to give you the necessary life skills. Okay? Pero pag uwi ninyo, kesyo lola, lolo, tito, tita, kuya, yan ang inyong family. Mamahalin nyo yan. Okay? Kung kailangan nyo ng tulong sa amin dahil sa pagmamahal sa pamilya nyo, halimbawa, may isa kaming player ay malungkot, nabaril ang tatay. Okay? Tapos nag-financially landslide sila. Okay? So hindi namin alam, kahit ako hindi ko alam gagawin. Napakabigat 'to sitwasyon, Coach Joe. So sabi ko na lang sa player, okay, hindi mo kami pamilya pero nandito kami as a team. Kung gusto mo sa team, makalimutan ng iyong problema, panandalian, ibibigay namin sa iyan. Okay? Kung kailangan mo ng kausap, okay, nandito kami. So, ang una kaagad niya sinabi, Coach, may kaya kami nun. Nung nawala si tatay ko, eto na lang kami. Sabi ko, iyo, walang problema yan. Sige, kung yan ang iyong kahirapan, sasamahan ka namin. Okay, sasamahan ka namin, huwag kang mag-alala. Okay? Lahat naman tayo rito. Adamson, Coach Joe, ilan lang ang may kaya dyan. Yeah.
So, huwag ka mag-alala na yung financial status nyo nandito, nawala sa itay nyo bumaba. Okay? Walang problema sa team natin. Huwag ka mamroblema doon. So, para sa akin, Coach Joe, yun ang aking definition, okay? Hindi kami family. Team kami. Okay. Mga kaagapay, no? Sasabihin ko lang na, i-qualify ko lang. Yung sinabi ni Coach Dayong, pag sinabi niya kasing father, provider. But being the coach of his team, ang role niya is like the role of a father. Ibig sabihin, tama ba? Yung ginagawa mong role, yun yung role ng father. But being a provider as the one who would provide for the needs, shelter, clothing, hindi kay Coach Dayong. Tama ba, Coach Dayong? Ganun ba pagkaintindi ko? Okay. Yes, So yung, kasi, tama ba? So ang fatherhood kay Coach Dayong, provider. But being a coach of the Adamson Falcons, baby Falcons, yung role niya as a coach, ang role niya doon ay being a father, being a disciplinarian. Tama? yes, okay. Then, ang sabi ko nga, kasi usong-uso ngayon, lagi ko narinig, ay para kung tatay yan, para kung tatay yan. Kahit sa professional league, no? Isa lang ang tanong ko palagi kung ikaw ay, kung ang team ay pamilya at merong tatay, ikaw ba, i-trade mo ba anak mo pag may ginawang mali? So, hindi So, ako, with due respect sa lahat na nabasa kong libro, I'm sure, USNCAA, nabasa ko lahat siyang family na yan, from John Wooden to everybody. I respect them, I salute them. Pero ako, ang definition ko kasi, okay, dahil ibang konteksto rin, ibang culture ng Amerika. Sa Amerika, pag napunta ka talaga sa isang team, malayo ka talaga sa pamilya mo dahil ang lalayo ng mga driving dyan, ng eskwela dyan.